Paano gamitin ang I beg your pardon? Ginagamit ito sa formal at magalang na ekspresyon. Una, kapag gusto nating magtanong ulit or clarification. Pangalawa, kapag gusto nating mag-sorry o mag-apologize. Pangatlo, kapag nagulat tayo or nadismaya sa isang bagay. Unahin natin tong pagtatanong ulit. Ginagamit ito kapag hindi natin narinig o naintindihan ang sinasabi ng iba. Halimbawa, may nag-announce at sinabi, "The meeting is at 3 p.m." So maaaring sabihin mo na, "I beg your pardon ma'am." Ibig sabihin, "Hindi ko po narinig ma'am. Pakiulit po." Pangalawa, kapag gusto nating mag-sorry o mag-apology. So ginagamit ang I beg your pardon kapag gusto nating humingi ng pasensya sa isang tao kapag may nagawa tayong mali. So halimbawa, "I beg your pardon for being late." So nagsusorry ka dahil late ka dumating. Pangatlo, nagulat o nadismaya. Ginagamit ang I beg your pardon kapag nagulat o nadismaya sa sinabi ng iba. Term siya ng expression na ano ka mo o paano mo nasabi yan. So ginagamit kapag medyo offended ka. So halimbawa, sinabihan kang "You're being rude." So pwede mo sabihin na "I beg your pardon." So ibig sabihin, ano ka mo? O paano mo nasabi yan? Ginagamit ang I beg your pardon kapag gusto mong itama ang nakakasakit na sinabi ng iyong kapwa. After that is confrontation or clarification.